tsaka Sa minions. parang majority yata nung nauso si Nathan na marksman or gold lane, ang daming mga comeback. Kasi ang bilis mag-clear na minion wave. So siguro para dito sa side ng Liquid Echo, nakita nila yung potensyal ng Falcon Esports. So kung worst case scenario, stretch na lang natin yung laban late game. But knowing Liquid Echo, Uunahan nila to. Kailangan uunahan nila yan eh. pag mag-late game to. Medyo para sa akin, yun nga, kapag nakakuha ng mga defensive, medyo mawi-withstand ng onti yung Falcon. Pero may ano rin kasi, may edit. I think yung edit yung magme-make or break dito ng damage. Plus with the Nathan. So medyo hybrid gaming ang Liquid Echo dito in terms of the damage. Ang dami pang AOE. Anyways, nag-iising kasi yung Falcon after ng game 2. Oo, pero ito parang sa Falcon Esports talagang gusto nila yung Aurora, Gaming, no? o Ruby, may gustong patunayan na sila Coach RC dito sa kanilang laban against Liquid Echo. Tsaka nakita natin transition ng performance nila Game 1, Game 2, and even Game 3. Parang palinis ng palinis. May mga teams tayong tinatawag na mala-diesel Oo, kung gumalaw. parang baterya. Kailangan painitin muna. Baterya ng kotse. Tama ba? Diesel ng kotse. Yun na yun eh, no? Gasolina. Oo, yun na Oo. yun. Yun na yun. Tama yun. Ang importante na sabi mo ang keyword na kotse. Na kotse. At saka, makina. Level 4 na si Kuya Dax. Carl TZ, level 4 na din. Eto na ulit, Manjin. Isang magic defense item. Ayan na, road to defensive magic resistance na yung si Kid X at saka si Royal Milk. Yun yung una nilang binibuild, yung cloak na yan. So, alam na nila ang pwedeng potential damage output ng Liquid Echo. Nagsawa na ata si Benny Cutie sa Kalmot. Gusto niya ng plomato. Iba naman muna. Kasi kanina pa siya malapit sa mga kalaban eh. Long range muna. Oo. Saka kahit pa paano maganda yung Nathan against the Harit kasi. May 50-50 yung matchup niyan eh. Tsaka para hindi siya kailangan sumama dun sa sa ultimate nung chip. Pero wait lang, Legionnaire. nakuha na dito yung turtle. Tapos nga lang merong Frigidar nga at na-frozen pa nga dito sa Sanford. Pero Kid X, halos wala ng buhay doon. Nag-dead pa nga, nag-level 4. Ginamit pa yung flicker pero hindi yata patataka si JP. Pero sa kalinga ng ilalim ng Torre, buhay pa rin dito ang players ng Falcon Esports. Great turtle para dito sa Liquid Echo. Pero Sanford, nag-effort siya doon mag-flicker. Kaya niya sanang mahabol si Royal Milk. Nauntog lang siya ng onte sa pader. So, nabitin na yung damage. Hindi man siya nauntog. Namali siya ng direction ng pagpunta. I think nag-change target pa siya doon sa isa. Could have been picked off kay Royal Milk ang pwedeng mangyari. But then again, magwi-withstand muna Liquid Echo. Sa ang plano dito, Chantel, ng Liquid Echo, early in, early out. Kailangan ma-utilize nila dito yung mga TP-TP, yung Y-Walk portal. Magamit yung early game damage ni Benny Cutie bago pa kumunat ng todo yung Falcon Esports. Kasi nga nakita natin from Game 1, Game 2, passive gaming yung Falcon eh. Oo nga Active. pala. Kasi kahit nung nag-try sila ng Alucard, na-stretch pa rin nila yung laban kahit lamang na lamang yung Liquid Echo. So parang sobrang magkaiba ngayon yung playstyle ng Liquid Echo at ng Falcon Esports para sa mga nanonood. Kasi kilala natin si Liquid Echo na mabilis. Ngayon naman nare-reveal na si Falcon Esports is a type of team na kaya mag-stretch ng laban. So yun yung kailangang pigilan dito ng Liquid Echo. And take note kanina pa humaharith si Kuya Benny. Maganda bigay sa harit niya dito. Together with, of course, ayan yung Minotaur. Oo. Sa mga combo mo yan, duo combo na kayo dyan. Kapag meron kang laging kaduo, kunyari ang baby loves mo, baby cakes mo, no? Ay, post 5. Or ang term nila dito ang yung Habibi. Habibi. Kung meron kang Habibi, Habibi, yan ang best combo. Isa sa mga best combo yan. Harit at saka Minotaur. Wala ka nang iisipin pa habang nasa loob ka ng Zaman Force. Binibaby ka pa ng Minotaur. Oh, parang hinihele pala, parang duyan pala yung yung pinakasama. Zaman Force. Kasi meron ka ng heal galing mismo sa Minotaur, meron ka pang shield galing mismo dun sa mo, Oo. sa skill mo. Nako, oo nga. Kaya naiintindihan ko ba't nag-Nathan to eh. Para kahit papaano, may AOE ka. Kapag nagkadikit yung Nathan at saka Minotaur, may mga tumatagos May ka. tsaka shredder. May shredder ka, tapos bumabalik na mga platito na damage. Oo, kaya tingnan natin kung gagawin agad yan ng side ng Liquid Echo. Pumasok na si JP, meron doong mga tatamaan na ilang players. Pero may bawi yata dito sa side ng Falcon Esports. Napagandang paggamit doon ng Earth Shatter. Pero Turtle mapupunta pa rin kay Carla DZ. Kinamit namin ng City First Blood para kay Sanji. Kakasabi lang natin yung mga mini platelets na lumalabas dito kay Benny Cutie. Yung damage output flash, yung mga thunder ng Primal Rat ni Sanford. Nag-connect-connecta, Chantel. Unti-unting pinapakilig. Ito yung pagpakilig. Makikita natin sa
replay. Asim kilig din pala yung nangyari ng moment. And yes, pero Purify para kay Benny. Pero kailangan niya sagipin talaga yung kanyang sarili. What a play mula sa Liquid Echo. This Edith plus the Nathan combination, Chantel, yung mga Thunderstruck. Basta masakit yun, yung primal rat na yun kapag napuno. Parang pag static ka niyan, lahat ng hahawakan mo makukuryente. Kuryente. Tapos may mga mini platelets ka pa. Tapos yun pa, yung si Sanji, yung Shadow Strike. Oo nga pala. Minsan hindi mo nare-respeto. Meron pang ano yan, yung parang medyo nababaliw yung hero. Oo, yung fear. Yung fear. Pagka ganun kasi, parang yung mga melee heroes dito ng side ng Falcon Esports, pag na-fear, si Royal Milk tsaka si Kid X, sira na agad. Sira plano. Yung play, oo. Saka feeling ko yung Aurora hindi masyadong nananalo para sa Falcon Esports. Poke, no? Ate Chantel, ha? Mahirap pa mag-poke. Unlike kasi nung Vexana kanina, ay Vexana yung Yung Zask. yung Zas kanina, mas mataas yung mobility to survive. Ito kasing Aurora, kapag nag-pop yung passive, aabangan ka eh. So Wala na passive, wala na passive. wala nang passive. Unlike yung Nana kasi hindi ba, kung sabihin natin same concept sa Nana, ang problema lang, yung Nana kasi gagalaw yun, Movement makakapwesto. speed, oo. Yung Aurora, dun ka lang. Frozen ka lang doon, para kang si Elsa. Parang kang naka-immortality din. Ganun lang mangyayari sa'yo. Oo, so ngayon, kaya parang medyo restricted yung side ng Falcon Esports. So safe to say, na kanilang inaabangan lang ulit. So parang ginawa nilang game number 1 na item lang muna, tapos gawa na lang tayo ng counterplay. Pero parang hindi yata yun ang gustong gawin ng Echo kasi may Thunderbelt na rin ng... Yan yung paboritong item ngayon ng mga may damage din na fighter, yung Thunderbelt. Thunderbelt, no? Every 4 seconds kasi may putok eh. Putok, Chi. Mahirap pag may putok. Okay, ay nako, mahirap talaga yun, Chantel. At yun na nga, pinapahirap na ng Liquid Echo yung buhay dito ng Falcon Esports in the top lane. The Waywalk teleport once again being used here sa laban na to. Sabay JP, okay, overload. Op! Wala si Benny. Okay, nakita namin yung JP, huwag ka magalala. Oo, sabi, it's the thought that counts talaga. Alam mo kasi pag may mga ganong move si JP, favorite kasi to ng mga tropa pips sa TikTok eh. Yung pwesto na yon. Kiniklip na naman kahit na nanalo siya eh, no? Kiniklip yung mga bloopers eh. Pero kasi ang importante doon guys, sa mga Clippers, pwede nyo i-caption, alam ni JP na may tao doon. Yun na nga. Yun yung importante doon, predicted kung nasaan yung kalaban. Sabihin nyo, kasalanan na naman ni JP eh. Pero lagi yun naman kasalanan. Oo, parang lahat na lang yata ay naging kasalanan na ni JP. Ito na, Chantel, gusto ko lang sabihin ha, yung lineup ng Falcon, kapag tumagal to, sabihin na, ito na talaga, basic MOBA, 14 to 15 minutes, kukunat to. Kasi, number 1 ha, may shield na si PX7, yung Feather Bebe. Yun na makapal-kapal na nga eh. Makapal-kapal na yan. Road to Radiant Armor na yung iba dito, sure namin. Ay, Ayan kaso na. lang, ginulat bigla. At si Dax pa nakakasalubong nila. Si Kid X nandun sa may likod. Ginamit tayo Minowan's Fury at nagkakaldagan na. Habang dito may naiwan sa harap ni Sanford ni Cartesian. Si Penny nakuha na nila. Ang sakit, nag-entropying siya. So mas madaling malaland yung theory of everything passive ni Penny to the cutie. Let's look at the instant replay. Ang ganda ng dabog at tignan mo, gitnang-gitna, boom! Pasok lahat ng damage output. Grabe. Oo, parang napakalawak na nung range nung Nathan nung moment na yun na sobrang nakapitalize dito ng side ng Liquid. Ayan na naman! Oh, first kill ka, boy! Ay! Second skill yon. Ay! First skill. Ay. Hindi. Parang nanggigigil si Benny. Kung wala lang yatang tore doon, papasukin na niya. Malamang. Kung hindi ako nagkakamali, cooldown yung first skill niya. Kung may first Oh. skill siya nun, Pwede sana. yari yun eh. Richie eh. ML na yung pumigil kay Benny. ML na yung Wala kang first skill. Wala kang first skill eh. Cooldown eh. Antayin mo muna. Ay, eto na. Ang bilis. Kuha na agad dito ng Liquid Echo. Kailangan tapusin kagad to ng Liquid Echo. Ayaw na nilang patagalin to. Nakita natin kung gaano kalakas ang Falcon Esports sa mga long drawn team fights. Lalong-lalo na sa late game. Plus, they're hoping, they're fighting for their tournament life right now, Chantel. Wow. So medyo yung may mga moves dito yung Falcon na kailangan magdalawang isip sila. Ganun kasi yun eh. Kapag alam mong matatanggal ka na, hindi ka na gumagawa ng mga risky plays. No, kailangan nila ditong ano ba ang mas maganda para sa atin. Ito na naman si JP. Ito yung mala intel na sinasabi na dito yung mga... Oo. Tapos kung ikaw din Falcon Esports, hindi mo alam kung biglang may dadating ba. Ito yung snitch sa GC eh, no? Si Oo. JP. Nag-send ng screenshot. Kasi na screenshot. Alam mo ba? Nandito yan ha. Alam mo ba? Nandito
dito yan. Oo, sabi. Eto, may sasabihin ako sa'yo. You give the vision. I like the vision. If there's a vision, there's a mission. At dahil meron ka ring mission, meron ka ring information sa kalaban mo. Ganda ng mga info na binibigay ni JPT. Yun talagang kalakasan ng isang chip dahil may papabilis din siya. Royal Milk makakadodge dito with the flicker. Pero alam nila, binilang na ng Echo yan. Binilang na ng Liquid Echo na walang flicker si Royal Milk. Nadepensahan din ng Falcon Esports, yung Lord. Nabitbit dito ng Aray, Liquid Kumail! Echo at si Benny. Nako po, talagang hindi cute yung moment na yun. At may kita pa nga natin Skid Deck sa target nila habang si Royal Milk ay tatakas din dito sa players na Liquid Echo. Pero double kill na dito si Benny Cute. Tagilid ang vapor ng Falcon. Oy, pasok onward! Earth Shatter Flicker Combo! Napakalupit na play mula kay 4D! Mukhang mahihirapan ulit dumepensa dito ang Falcon Esports. Pagka nanalo dito ang Liquid Echo, diretso na ng semifinals. Ay nako, napakaharap si for sure. Natulog dito ng Liquid Echo dahil gusto nila maghintay. Let's see. Carl Tizzy, umikot-ikot. At eto na nga ang misyon ng Liquid Echo. Tapusin na kagad bago pa man